Song Gi-han, isang walang trabaho na sugarol na isa ring diborsyado na may anak na babae, ay nakatira pa rin kasama ang kanyang ina pauwi mula sa kanyang anak na babae na isang estranghero na sumusubok na ibenta ang posibilidad na maglaro ng isa pang laro para sa pera upang Gi-hun, at nag-iwan sa kanya ng isang card doon tungkol sa pag-uwi. Ay tinawagan ni Gi-hun ang numero sa card matapos matuklasan na ang kanyang dating asawa at anak na babae ay aalis na ng lungsod. Sa lalong madaling panahon ay binigyan siya ng isang lokasyon kung saan magkikita, ngunit na-knockout siya pagdating niya roon. Makalipas ang ilang oras, nagising si Gi-hun sa isang misteryosong lugar at nakilala niya si Song-woo na isang matandang kaibigan niya at isa pang matandang lalaki na tinatawag na Ilnem. Doon nila nalaman na contesters sila sa isang laro na binibigyan sila ng briefing tungkol sa laro, pati na rin ang prize pot na mapanalunan ng mga 6 billion South Korean won o humigit kumulang $35 million. Gayunpaman, ang mga patakaran ng laro ay pinananatiling lihim. Pagkatapos ng briefing, ang lahat ng 456 na manlalaro ay dinala sa game hall kung saan sinimulan nila ang kanilang unang laro na tinatawag na red light green light. Ang mga patakaran ng laro tumutukoy na ang mga manlalaro ay huminto kapag nakarinig sila ng pulang ilaw at nagbukas ng berdeng ilaw. Ang sinumang magpapalabas ay aalisin kapag nagsimula ang laro. Halos kalahati ng mga manlalaro ang hindi inaasahang napaungol ng mga automatikong baril. Habang naglalaro si Gi-hun ay malapit ng maalis, ngunit nailigtas nang bumalik si Abdul Ali sa dormitoryo ang mga nakaligtas. Nalaman na 225 na mga manlalaro ang katatapos lang napatay at mayroon pa silang 5 laro na natitira sa isang katulad na proseso ng eliminasyon na sinalanta ng mga pagkamatay. Nasaksihan lang nila ang karamihan sa mga manlalaro na bumoto na kanselahin ang laro ayon sa kanilang pinirmahang kasunduan bago ang sandaling ito, kaya ang mga manlalaro ay pinahihintulutan na bumalik sa kanilang normal na buhay. Ang unang bagay na ginawa ni Gi-han ay magulat sa pulisya, ngunit ang laro at ang mga organizer nito ay napatunayang hindi masusubaybayan. Gayunpaman, ang Detective Jun Ho ay nakakuha ng interes sa ulat ni Gi-han kapag nakakita siya ng katulad na card sa kwarto ng nawawala niyang kapatid. Nang makauwi si Gi-hun ay nalaman niyang na-admit sa ospital ang kanyang ina dahil sa diabetes. Habang lumilipas ang panahon, ng kanta Woo Il-nam, Gi-hun, Abdullah Yeokso at Sae-byak ay nahihirapang makaligtas sa pananalasa ng mga utang at responsibilidad, kaya't nagpasya silang lahat na bumalik sa laro habang si Gi-hun ay ibinalik sa arena ng laro. Ang detective na si John Ho ay sumubaybay sa likod ng pagsubaybay sa telepono ni Gi-hun. Sa pagpunta sa arena, si John Ho ay matalinong nagpapanggap bilang isang tiwaling staff sa gaming complex. 187 mga manlalaro mula sa nakaraang laro ay may bumalik ngayon. Song-woo, Gi-hun, Abdullahi at Ilnem ay kailangang bumuo ng isang grupo upang ihanda ang kanilang sarili sa anumang maaaring ihagis sa kanila ng laro. Mamaya sa gabing iyon ay palihim na nakita ni Sae-byak ang mga miyembro ng gaming staff na natutunaw ang asukal kahit na hindi niya alam kung ano ang para sa susunod na umaga. Habang almusal, isa sa mga corrupt na staff ang nagbigay ng tip kay Byung-gi tungkol sa likas na katangian ng susunod na laro, habang si Song-woo ay nagtatanong kay Sae-byak tungkol sa kalikasan ng laro at sinabi niya sa kanya kung ano ang alam niya kay Song-woo. Pagkatapos ay inisip ang laro kapag sila ay hiniling na pumili. Hugis, ngunit itinago niya ang kanyang kaalaman. Pinili niya ang tatsulok. Pinili ni Abdul ang bilog na Ilnem ay para sa bituin, habang si Gi-hun ay para sa payong. Ang laro ay tinatawag na mga pulot-pukyutan ng asukal at sila ay binibigyan ng asukal na natunaw sa kani-kanilang mga hugis at hiniling na ukit ang mga hugis na iyon nang walang masira ang buong bagay o mapatay sa mismong lugar. Marami sa kanila ang nasasira ang hugis at napatay, ngunit sa pamamagitan ng pagkopya sa mga taktika ni Gi-hun, ang ilan sa mga kalahok ay nagtagumpay kasama ang Ilnem. Sa panahong ito ay hiniling si Jin-ho na maghintay pagkatapos ng laro dahil pinipigilan niyang barilin ang mga nabigo sa laro. Pagkatapos ng laro, salamat kay Ji-hun sa tulong niya sa pagpunta sa kanilang dorm room. Nalaman nilang 79 sa 187 sa kanila ang naalis, ngunit ipinagdiwang ng koponan ang kanilang kaligtasan. Habang nag-aalmusal kinaumagahan, pinatay ni Jokso ang isa ng mga manlalaro dahil kinumpronta niya siya sa pagkuha ng dagdag na pagkain at pag-alis ng ilan sa sinuman na may isa pang player na patay. Ang kanyang cut ay idinaragdag sa prize pot at sa gayon ay madaragdagan ito na nagbibigay sa ilang mga sikim na manlalaro ng ideya na pumatay sa iba sa labas ng mga laro. Dahil ang mas kaunting mga manlalaro ay nangangahulugan ng mas maraming premyo para sa nanalo at mas kaunting mga kalahok sa susunod na laro. Habang nagpapatuloy ito, ipinahayag na si Byung-gi, isang doktor sa totoong mundo, ay
ay nakakakuha ng mga tip tungkol sa mga laro bilang kapalit ng pag-aani ng mga organo mula sa mga patay na manlalaro para sa ilan sa mga tiwaling kawani ng gabing iyon. Ang mga manlalaro na hindi nakapagtanggol sa kanilang sarili ay napatay, samantala si Gihon at ang kanyang koponan ay nananatili at nakikipaglaban sa sinumang sapat na matapang upang salakayin sila. Kapag ang susunod na laro ay dumating sa susunod na umaga, ang mga natitirang manlalaro ay hiniling na lumikha ng isang grupo ng 10 katao na si Gihons. Ang koponan ay binubuo ng 7 lalaki at 3 babae na nagiging isang malaking problema kapag nalaman nila ang likas na katangian ng laro, isang larong paghila ng papel na tinatawag na tug of war na lubos na umaasa sa pisikal na lakas ng mga miyembro ng koponan upang hilahin ang kabilang koponan mula sa gilid at hayaan silang mamatay ang karamihan sa mga miyembro ng koponan ni Gihan kumpara sa iba, at ito ay naghahanda sa kanila para sa pag-aalis. Gayunpaman, ang Ilnom ay may isang diskarte na nag-aalok ng ilang pag-asa na ang mga taktika ni Ilnem ay hindi sapat bilang isang pan-along diskarte. Gayunpaman, habang ang grupo nasa bingit ng pagkatalo, si Sangwoo ay bumunot ng isang trick mula sa kanyang manggas na nagbibigay sa kanila ng panalo at kanilang buhay na may 40 na lang na manlalaro na natitira kay Gihon at ang kanyang koponan ay naghahanda para sa gabi kung sakaling magkaroon ng isa pang pag-atake. Habang sila ay lumikha ng isang barikada upang protektahan ang kanilang sarili, sinubukan silang takutin ni Jekso, ngunit pinalakpakan siya ni Gihon at parang milagro ito. Habang pinipigilan ng lalaki ang pag-atake sa sinuman, noong gabing iyon ay dinala si Biangi sa isang silid upang mag-harvest ng mga organo gaya ng nakasanayan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay patungo sa timog at siya hindi nakakuha ng tip para sa susunod na laro. Habang ang Junhol at numero 28 ay dinadala ng isang tauhan ang mga inani na organo sa barko, sa takip ni Juno ay nag-iisip ng mabilis na pinatay ni Junho ang numero 28 bago niya ito mabulilyaso sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa listahan din ng manlalaro. Samantala, ang frontman na pinuno ng staff ay nahuli si Biangi at isang corrupt na staff habang sila ay nag-aaway patungkol sa tip na hindi niya natanggap na frontman. Pagkatapos ay pinapatay silang dalawa. Pagkatapos ay nalaman ng frontman na mayroong isang nanghihimasok. Nang makita niya ang bala na ginamit ni Juno sa pagpatay sa numero 28, sa sandaling mapansin niya na siya ay nagtaas ng alarma. Kasabay ni Junho ay matagumpay na na-access ang listahan ng mga manlalaro at nahanap ang pangalan ng kanyang kapatid bilang nanalo sa nakaraang edisyon. Ang staff ay nagsusuklay ng mga silid ng dorm sa paghahanap ng Junho. Kapag hindi nila siya nakita ay lumabas sila sa gaming arena para sa pagsisimula ng ika-4 na laro. Habang papunta doon ay nakita nila ang mga bangkay ni Bianchi at ang kanyang kasabwat na nakasabit sa hallway pabalik sa opisina ng frontman na nakuha ni Junho. Abala sa pagkuha ng mga larawan ng mga file na gagamitin para sa ebidensya. Gayunpaman, ang isang telepono sa silid ay nagri-ring na naglalagay sa kanya sa panganib, ngunit nagawa niyang magtago bago pumasok ang frontman at tumatawag. Habang nandoon siya, nalaman niya mula sa pag-uusap ng mga pinuno ng palo na ang ilang mga VIPs ay bisitahin ang arena sa lalong madaling panahon pagkatapos ng susunod na laro ay laruin sa mga grupo ng dalawa, kaya ang lahat ay hinihiling na pumili ng isang kapareha na si Abdul teams up kasama si Sangwoo, habang si Gihon ay nakikipagtambal kay Ilnem sa susunod na laro na tinatawag na marbles. Ang mga tagubilin ay ibinigay at bawat grupo ay binigyan ng 10 marbles para paglaruan. Ang sinumang kumuha ng lahat ng marbles ng kalaban ay siyang panalo at mabubuhay, habang ang natalo ay napatay. Sa pagsisimula ng laro ay nahihirapan si Gihon na laruin si Ilnem dahil tila siya ay dumaranas ng demensya. Gayunpaman, siya ay dumating sa ibang pagkakataon at sinimulan nila ang kanilang laro sa gilid ni Sangwoo. Ang mga bagay ay nagiging mahirap habang si Abdul Inches na malapit na manalo ay naiwan na may lamang isang marmol. Na niloko niya si Abdul na kinuha ang kanyang bag ng mga marmol at pinalitan ng mga bato at pinatay si Abdul. Samantala, si Kihun din niloloko si Ilnem sa kanilang laro. Kapag malapit na siyang manalo ay ipinaalam sa kanya ni Ilnem na alam niyang niloloko siya, kahit na hinayaan niya si Gohan na kunin ang pan-along strike na hinatulan ang kanyang sarili na mapatay sa dormitoryo. Isa sa mga manlalaro 69 na nawala ng asawa sa ang nakaraang laro ay naging masigasig na umalis sa laro. Hiniling niya na ang iba pa sa kanila ay bumoto dito tulad ng huling pagkakataon. Gayunpaman, walang sino man ang sumang-ayon doon na may 17th na tao na lamang ang natitira sa yugtong ito. Ang prize pot ay tumaas ng husto na nakakaakit sa natitirang mga manlalaro na magpatuloy lamang
Samantala ang mga VIPs ay dumating at nagsimulang maglagay ng kanilang mga taya para sa susunod na laro habang nangyari iyon ay nahuli at lumipat ng pwesto ang bulwagan ng June kasama ang isa sa mga waiter na naglilingkod sa mga VIPs noong gabing nagpakamatay ang manlalaro 69 dahil walang sumang-ayon sa kanya sa ikalimang laro sa wakas ay isinara ang natitirang mga manlalaro ay dinadala sa mga lugar ng paglalaro at hiniling na pumili ng isang mannequin mula sa hanay na may bilang na 1 hanggang 16. Habang ginagawa nila iyon ang mga VIPs ay nagpapaginhawa sa kanilang sarili habang naglilingkod sa isa sa mga VIPs ay nakuha ni John Ho ang kanyang atensyon at hiniling na umupo sa kanya pagkatapos pumili ng kanilang mga numero. Ang mga manlalaro ay dinala sa isa pang silid at hinihiling na tumawid sa isang tulay na ginawa gamit ang hindi inaasahang timpla ng tempered glass at normal na salamin sa isang larong tinatawag na hopscotch. Ang laro ay nangangailangan sa kanila na gumawa ng kanilang paraan sa pamamagitan ng pagtapak lamang sa tempered glass kung hindi man kung matapakan nila ang mas mahinang salamin ito ay mababasag at sila ay mahuhulog sa kanilang kamatayan habang ang laro ay nagpapatuloy sa miyembro ng VIP tumatagal ng Junho sa isang privado room at hiniling sa kanya na makipagtalik agad na umaatres si Junho at naglabas ng baril na humihiling sa VIP na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa laro matapos makuha ang impormasyon na nakahanap si Junho ng paraan palabas ng isla samantala sa arena pagkatapos ng abalang laro ng pagtataksil at ang kawalan ng tiwala sa laro ay natapos na may 3 nakaligtas lamang na sina Jiang Songwo at Sobyak kasama sina Yeokso at Menyao na nahulog sa kanilang kamatayan habang si Junho ay nasa harapang tumakbo ang lalaking nakakita sa kanya na umalis ay sinundan siya gamit ang tangke ng oxygen na ginagamit niya at kinuha ang ilang mga lalaki gamit ang siya bilang siya. Hinahabol si Junho frontman at ang kanyang mga tauhan na sinundan si Junho sa ibang isla matapos maghirap na tumawag sa kanyang hepe dahil sa mahinang signal sa wakas ay nalampasan ni Junho habang sinusubukan niyang ipadala ang ebidensyang mayroon siya sa kanyang telepono habang ang mahinang signal ay bumabalik naman. Ang 3 natitirang mga nakaligtas ay ginagamot sa isang kapistahan kabilang ang pagpapalit ng damit na nasaksak ng salamin sa huling laro ay malapit nang mamatay si Sebiek at pagkatapos ng kapistahan ay binibigyan ng kutsilyo ang bawat isa sa kanila na pumukaw ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng 3 pabalik sa nalaman ng ibang isla na si Junho na ang kanyang kapatid na pinaniniwalaan niyang patay ay sa katunayan ay frontman pagkatapos ay hiniling kay Junho na sundan siya pabalik sa arena ng paglalaro ngunit tumanggi si Junho kaya binaril siya ng frontman at nahulog siya sa tubig sa dormitoryo na pinatay ni Songwo si Saibiak lamang nang tawagin ni Gihon ang atensyon ng gwardya sa kanyang pinsala ngunit huli na ang lahat dahil ang tanging nakaligtas na sina Gihon at Songwo ay handa para sa huling laro. Ang laro ng pusit na si Gehong ay naglalaro sa offense iba habang si Songwo ay naglalaro sa depensa para sa isang panalo na lumabas sa isa sa meron sila. Tabided si Gihon ay pumanig sa panalong panig at huminto sa pambubugbog kay Songwo nang malapit nang mamatay ang lalaki ay pinigilan niya ang isa sa mga gwardya na alisin si Songwo at piniling umalis sa laro ng walang premyong pera gayunpaman pinayuhan siya ni Songwo na kunin ang pera at mag-ingat ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon ay nagpakamatay siya na ginawang panalo si Gihon pagkatapos ay inilabas si Gihon sa arena ng pasugalan ng malungkot na nakauwi si Gihon. Nang makauwi si Gihon nakita niyang patay na ang kanyang ina. Makalipas ang 1 taon ay tumanggi si Gihon na gastusin ang premyong pera mula sa ang pagkakasala na si Ilnem na tila nakaligtas sa larong marbles ay nag-imbita sa kanyang may sakit na kama at nakakagulat na isiniwalat na siya ang nagmamay-ari ng laro. Nang tanungin ni Gihon ang kanyang motibo sinabi niya sa kanya na ang lahat ay katuwaan dahil wala nang mabuti sa sangkatauhan. Pagkatapos na namatay si Ilnem na sumusunod pagkamatay ni Ilnem nagpasya si Gihon na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Dinala niya ang kapatid ni Sibek sa nanay ni Songwo at iniwan sa kanila ang isang melita na puno ng pera papunta sa airport para makita ang kanyang anak na kilala niya ang estranghero na nakumbinsi siya na sumali sa larong nakikipaglaro sa ibang tao na hawak niya ang contract card at nagpasyang hanapin sila at tapusin ang laro ng Minsonen. Maraming salamat po sa panonood.